Ilang araw bago magpasko, dagsana ang mamimili sa Quinta Market sa Maynila at presyo ng mga paninda hindi pa rin ang nagtataas. May news to go si Bernadette Reyes live. Bernadette. Hawi, kumpara noong mga nakaraang araw ay mas marami na ang mga namimili dito sa Quinta Market. Pero ang kagandahan, hindi pa rin tumataas ang presyo ng mga bilihin. Halimbawa na lang, Hawi, etong regular na hotdog dito, 229 kada kilo. Tapos ito namang bacon nila, ay magkano po ito ate? 342 kada kilo. Tapos kung gusto nyo naman na matikman lahat ng klase ng cold cuts, pwede na itong samot-sari ng cold cuts dito, 229 lang yan kada kilo. Hawi, mabenta rin yung mga hamon dito, kagaya na lamang nitong pineapple ham nila na mabibili yan sa halagang 490 pesos kada kilo. Ngayon, kung medyo nagbabudget kayo, pwede yung mga maliit-liit na lang na mga chunks yung inyong bibilihin. Pero kung kunyari hindi talaga afford na inyong budget, yung tinatawag nilang pineapple ham, pwede naman yung American ham. Punta po tayo dito sa kabilang pwesto. Ito yung American ham. Ang isang ganyang bloke na yan, 175 pesos na kada kilo. Kaya naman mas abot kaya yan kumpara dito sa kanilang parang hamon de bola o fiesta ham. Tanungin po natin si ate dito kung ano yung mga mabenta pa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ma'am, ano po pangalan po nila? Live po tayo sa News to Go. Lita po, Lita Enriquez. Okay, sige. Ma'am Lita, ano po ba yung mabenta po ngayon dito? Halos lahat naman yan mabili. Kasi medyo mura yung ito, medyo mura to. Tsaka ito, kasi maliliit lang yung sizes. Opo. Affordable para sa masa, di ba? Opo. Eh ma'am, medyo mas mura talaga itong American ham kumpara doon sa pineapple ham. Pero ano ho bang kaibahan sa lasa niya? Ito whole meat, yung sapata. Tapos ito, processed meat siya. Opo. Kaya medyo mura siya compared dito. Pero masarap pa naman din po ba? Masarap po. Tsaka mabili po. Opo. Eh doon po sa mga hahabol para po mamili, hanggang kailan po ba bukas po itong Quinta Market? Hanggang mamaya mga 9 ng gabi. Bukas po. Bukas mga 4 o'clock ng umaga. Opo. Bukas na kami. Hanggang Hanggang may tao. Hanggang may tao. Baka dito na po kayo sumalubong sa Pasko. Hindi naman, hindi naman. Okay, Oo. maraming salamat po, Miss Lita. Ito po, mapapansin nyo, kumpara naman nakaraang taon dito sa Quinta Market, usually masikip yung mga daanan, pero meron daw ipinapatupad dito yung market master na sistema para maging maluwag yung mga pasilyo dito. Kasama po natin dito si Sir Joey. Sir Joey! Sir Joey, live po tayo ngayon sa News to Go. Sir, bakit po kumpara ng mga nakaraang panahon medyo maluwag ho yung mga pasilyo po dito? Opo, inayos po talaga natin ito para maganda at ibabalik natin ang glory ng ating Quinta Market. Mapapansin nyo po sa harapan, very organized na po ang vendors natin. Lumuwag po ang kalye, at kumanda at nasaayos po sila. At meron pa po tayong halaman dyan for beautification. So lumuwag po ang daan ng traffic natin. Kaya malaking bagay po talaga yung pagsasaayos natin ngayon. Baka po pagdating naman ng New Year, lalo na marami nagtitinda ng prutas, baka kaya magkagulo na dyan, hindi naman po. Hindi naman po. Well monitor naman po sila. Kaya po kahit New Year, papasok pa rin po ako para ayusin pa rin sila at imamonitor po. Yes, ma'am. Napansin po namin, marami po mga pulis na umiikot po dito sa lugar. Yes, ma'am. Isa po yan sa mga task natin dito sa ating palengke para pangalagaan natin ang peace and order. Para po ang ating mga mamimili, secure po sila at hindi sila matatakot. Opo, Sir Joey, papaumanhin nyo na ha. Kasi di ba may mga ibang sinasabi, mga pickpocket. So, kumusta po ba yung insidente ng pickpockets ngayong maraming namimili? Ay, ngayon po nataboy na po natin sila kasi gawa ng ating mga police visibility. Talaga pong nataboy po natin sila. Lagi po naka-roving po rito ang ating mga police. At 12 hours po yan. Meron pa umisa sa gabi yan. Kaya tinatawag ko po sa ating PCP. Kaya po yan po task ng ating Pangulong Mayor Erap Estrada na ayusin natin lahat ng palengke. Kaya po sa ngayon po, inyong lingkod talaga pong nakatutok para ayusin po ang ating palengke. Sige, maraming salamat po at advance Merry Christmas. Same to you po. Maraming salamat din po. Ayan, Howie, kaya para doon sa mga habol pamamili dito sa Quinta Market, bukas daw ito simula alas 4 ng umaga at para doon sa mga gustong humabol para bumili pa hanggang alas 9 ng gabi ay bukas pa raw dito sa Quinta Market. Yan muna ang latest mula dito sa Quiapo, Maynila. Howie? Bernadette, nabanggit mo kanina na hindi nagtataas ng presyo dyan sa Quinta Market. No? Good news yan para sa mga mamimili. Pero at the same time, alam natin yung pagtaas ng presyo, epekto yan ng demand. So ang ibig mo sabihin ay low demand sa taon na to para sa mga food items para sa Noche Buena.
Howie, actually hindi naman. Pero kasi yung dumating daw ngayon na supply ay tama lang doon sa dumarating na demand. Pero sa sandali raw na kunyari malakas ang demand pero yung supply na darating dito ay hindi ganoon na kalakas o hindi ganoon kadami ay may posibilidad pa rin na tumaas sa mga susunod na araw yung presyo ng mga bilihin dito. Halimbawa doon sa may bungad, nakausap ko yung mga tindera doon ng mga prutas. Sa ngayon daw hindi pa ganoon kalakas yung demand kaya yung presyo ay tapat pa rin. Hindi pa rin masyadong tumataas, liban na lamang doon sa saging na medyo matumal daw yung dating ng supply. Pero depende pa raw yan sa mga darating na araw kung posibleng magtaas yung presyo ng kanilang mga paninda. Howie? At merong price freeze ngayon na kaugnay ng National State of Calamity ayon sa DTI. No? Yung mga bilihin dyan ba ay sakop na nitong price freeze policy sa panahon na to? Howie, nakausap natin yung ilan sa mga opisyal ng DTI. Ang sinasabi, yung sakop ng price freeze ay yung mga lugar kung saan nagkaroon ng kalamidad. So halimbawa doon sa Tacloban, sa Samar, doon yung mga lugar na hindi maaari magtaas yung presyo ng mga bilihin. Pero dito sa Metro Manila ay hindi yan sakop ng price freeze. Kaya depende pa rin sa law of supply and demand. Ika nga kung tataas ang presyo ng mga bilihin dito. Howie? Okay, maraming salamat, Bernadette Reyes.